Ilang bus companies na raw ang dati nang gumagamit ng speed limiter o yung gadget na nagmomonitor ng bilis ng takbo ng sasakyan kahit hindi pa sinasabi ng DOTR na ipatutupad na ang batas para rito. Pero tingin ng isang grupo ng trucker, hindi na kailangan ito dahil matraffic naman. Yan ang report ni Von Aquino. Sa halos 2 taon na pagtatrabaho ni Jason Nilo bilang driver sa isang kumpanya ng bus, ang ginagamit daw nilang bus pa probinsya. May speed limiter nang nakakabit. Mas okay naman po yun, ma'am, para maiwasan po yung mga aksidentes, lalo na po ngayon kasi kadalasan po mabibilis yung mga nagkakaroon po ng biglang sudden stop. Pag 80 lang po yung takbo namin, mayroon po kaming chance na makapag-advance na makapag-preno. Malaki po ang tulong nito kasi po yung mga mananakay natin, ang gusto kasi nila pag sumakay sila sa bus ay yung kanilang safety. Mas safe ka kasi syempre hindi naman mag-overspeeding ang driver. Magiging conscious siya sa speed ng sasakyan. Ang isa pang kumpanya ng bus na aming pinuntahan, may speed limiter din sa kanilang bus units na kita ng mga pasahero. Ma-safe po, ma'am, sa gawa ng iwas sa aksidente. Nag-alarm na siya. Doon ko po na naglampas na po pala ako sa speed ko. Ang pagkakabit ng speed limiter device sa ilalim ng Road Speed Limiter Act of 2016 ay para sa mga pampasaherong bus at trucks nang malimitahan sa 90 kilometers per hour ang maximum speed. Meron po kaming ginagawa ngayon na ma-implement na po yung Speed Limiter Act of 2016 wherein ang mga sasakyan po na malalaki gaya ng truck at saka mga buses po, magkakaroon na ngayon ng obligasyon na maglagay ng isang gadget which is a speed limiter gadget. Pero para sa Confederation of Truckers Association of the Philippines, hindi na raw ito kailangan dahil traffic naman sa mga rutang dinaraanan nila. Lahat na halos kaming mga trucker, mayroon kaming RFID na naka-install. Tapos yung mayroon pa kaming e-track na monitoring ng custom. So kung ang purpose lang nun is just to monitor the speed, para bang wala namang silbi yun. May pulong daw sila kasama ang DOTR sa Pebrero at posibleng isa ito sa mapag-uusapan. So ang tingin namin dyan, it's another burden for the truckers. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.